Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Outsider. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Nick habang naglilinis ng locker room ng bilangguan. Nang biglang lumabas sa shower area ang ilang mga nakakatakot na Japanese prison na tila sinisindak pa siya habang ito ay dumadaan sa kanyang harapan. Ilang sandali pa ay may narinig siyang tao na umuungol sa loob ng shower room at nang pagpasok niya dito nakita niya ang isang Japanese na nakabitin doon. Agad naman siyang iniligtas ni Nick. Nang maglaon, sa halip na magawaran si Nick ng kabayanihan dahil sa ginawa niya ay kabaligtaran ang nangyari. Dahil pinarusahan pa siya ng mga gwardya ng kulungan kasama ang taong iniligtas niya. Pagkatapos ay kinaladkad siya papasok sa isang Bartolina. Makikita naman na magkasama ang dalawa sa isang selda. Ito ay ang lalaking tinulungan niya na nagngangalang Kiyoshi. Maya-maya pa ay sinabi nito kay Nick na kung sino man sa bilangguan ang sumubok na magpakamatay ay dadalhin sila sa ospital. Nagpapahiwatig siya na gagawin niya ang bagay na iyon at kapag dinala siya sa ospital ay darating ang kanyang mga kapatid para kunin siya. Pagkatapos ito, bilang kabayaran ay si Nick naman ang tutulungan niya pagkalabas dito ng kulungan. Ilang sandali pa ay hinubad ni Kiyoshi ang kanyang kamiseta at hinawakan nito ang isang kutsilyo. Sinabi niya na kailangan niya si Nick para iligtas siya mula sa kamatayan at siguraduhin niyang darating ang mga bantay. Maya-maya ay hiniwa ni Kiyoshi ang kanyang tiyan at agad na tinawag ni Nick ang mga bantay habang sinusubukan niyang pigilan ang pagdurugo nito. Nagmadali namang pumasok ang mga gwardya sa selda at dinala si Kiyoshi sa ospital. Pagkalipas ng panahon, makikita natin si Nick na mas maagang natapos nito ang kanyang sintensya. Bago ito lumabas ay nagpagupit muna ito at nag-ahit ng balbas. Sa labas ng bilangguan, naghihintay sa kanya ang mga tauhan ni Kiyoshi kung saan dadalhin siya ng mga ito sa kanilang headquarters. Pagdating ni Nick sa lugar, pinasalamatan siya ng tagapagsalita sa ngalan ng buong Shiromatsu family dahil sa kanyang ginawa para sa kanilang miyembro at iminungkain nito na bigyan siya ng trabaho. Ang totoo ay hindi ordinaryong pamilya ang kanyang napasukan dahil ito ay isang Japanese yakuza. Binigay kay Nick ang isang trabaho na sangkot ang isang Amerikano kung saan agad naman itong tinanggap ni Nick. Kinagabihan, pagkatapos bigyan ng pera si Nick upang magrenta ng matutuluyan ay dumaan muna ito sa isang bar kung saan naman ay nakita nito ang isang magandang waitress na pumukaw sa kanyang atensyon. Dahil dito ay binigyan niya ito ng tip. Pagsapit ng umaga ay sinundo naman siya ni Kiyoshi kasama ang kanyang mga tauhan. Dinala siya nito sa isang pabrika ng mga metal at pumasok siya ditong mag-isa. Sinubukan ni Nick na hikayatin ng Amerikano na makipagtulungan at irespeto ang tradisyon ng mga Hapon. Ibig sabihin ay kailangan niyang magbayad para makapag-operate sa Osaka. Ngunit hindi siya nakinig at napakabastos pa ng bibig nito. Sinabi niya na nanalo ang mga Amerikano sa digmaan kaya hindi nila kailangan mag-alala tungkol sa pagbabayad sa mga Hapon. Sinubukan ni Nick na maging magalang ngunit binastos siya nito. Kaya kinuha nito ang typewriter at inihampas sa ulo ng lalaki na naging sanhi ng pagkamatay nito. Pagkabalik niya sa kotse ay puno ng dugo ang kanyang katawan. Sabay sinabi ni Nick kay Kiyoshi na makikipagtulungan na ang Amerikano ngayon sa kanila. Pagkatapos ng matagumpay na naging trabaho ni Nick ay nagkaroon ng salo-salo ang Shiromatsu family sa isang bar kasama siya at si Kiyoshi. Habang nagsasaya at nagbibiruan sila, ay biglang dumating ang mga miyembro ng kanilang karibal na pamilya, ang Seisu family. Nagtalo sila sa ilang usapin tungkol sa negosyo, kabilang na ang pabrika na binisita nila kanina at kung paano nawala ng kontrol ang pamilya Shiromatsu sa kanilang bayan. Samantala, pinagtatawanan naman ng isang miyembro ng Seisu family si Nick na nagsasabing siya ay isang cute na pet. Bago pa man sila makalis, ay binasag ni Nick ang bote sa ulo ng taong nangungutya sa kanya. Agad naman naglabas ng baril ang magkabilang grupo. Mabilis din naman ang humupa ang tensyon at umalis sila at nagbantang babalik.
Pagkatapos mapatunayan ni Nick ang kanyang sarili bilang isang Yakuza dog, binigyan siya ni Kiyoshi ng isang magandang matutuluyan at sinabi naman ni Nick na nais siya maging miyembro ng kanilang Yakuza family. Inimbitahan naman siya ni Kiyoshi sa isang bar at pasugalan. Sa sandaling mapansin ang kanilang presensya ay tumahimik ang lugar. Hinanap nila kung sino ang nagmamay-ari nito. Pagkatapos ay makikita ang isang matabang lalaki na nagngangalang Kimura. Tinanong niya ito kung sino ang nagmamay-ari ng lungsod ng Osaka. Ilang beses siyang sinampal ni Kiyoshi hanggang sa masagot niya na ang pamilya Shiromatsu ang nagmamay-ari ng Osaka. Ito ang nais na marinig ni Kiyoshi. Dahil alam ni Kimura na nasa panganib siya, kaya nag-alok siyang bayaran ng pamilya Shiromatsu ng doble. Humingi si Kiyoshi ng opinyon ni Nick, ngunit nagkamali si Kimura dahil nagtanong siya kung maaari siya makipag-ayos nang hindi humihingi ng pahintulot sa kanyang aso. Hindi sumang-ayon si Nick sa tanong na ito at sinuntok siya nito sa leeg. Sa tingin ni Kiyoshi ay hindi pa ito sapat at sinaksak niya ito ng ilang beses. Ito ang mangyayari kapag lumaban ka sa pamilya ng Shiromatsu. Kinuha nila ang pera at umalis. Pagkatapos ng kanilang trabaho, nagtungo sila sa isang bar na pagmamay-ari ng Shiromatsu family. Dito ay tinanong ni Orochi na kapatid ni Kiyoshi kung bakit nandoon pa rin si Nick dahil sa tingin niya ay tapos na ang kanyang trabaho. Hindi maganda ang tingin ni Orochi kay Nick at nais nitong paalisin na siya sa kanilang pamilya at napagtanto din ni Nick na hindi siya gusto ni Orochi. Samantala, ipinaalam kay Kiyoshi na ang kanyang kapatid na babae ay nasa kaguluhan kaya pumunta ito sa dance floor at kinaladkad ito palabas. Dito ay malalaman natin na ang babaeng nakita ni Nick kanina ay siya ring kapatid ni Kiyoshi at ang pangalan nito ay Miyu. Ang babae ay labis ang kalasingan at si Kiyoshi ay natatakot na baka maaaring dumating ang mga miyembro ng pamilya ng Seisu at saktan siya. Upang makasigurado ay hiniling nito kay Nick na iuwi na siya. Pagdating nila sa bahay ni Miyu ay nagpasalamat siya kay Nick para sa paghatid. Bago umalis si Nick ay sinabi niya na maganda siya kung saan inalok naman siya ng babae na pumasok sa loob ng bahay nito at sa mga oras na yun ay alam na nagkaroon sila ng mainit na labanan. Samantala, mayroon palang tao sa labas na nag-iispiya para kay Orochi. Pagkatapos nilang magtalpakan, nakita naman ni Nick ang malaking tattoo ni Miyu sa kanyang likuran at saka nagpaalam si Nick para umalis. Kinabukasan, may alok na trabaho si Kiyoshi para kay Nick. Sinabi niya na ang US Army ay magpapadala ng mga armas pabalik sa sarili nitong bayan. Ngunit wala dapat makaalam na sangkot ng pamilyang Shiromatsu sa pagbili ng mga armas, kaya kailangang si Nick mismo ang umayos ng bagay na ito. Dumating siya sa pantalan sakay ng truck at pumunta sa bodega kung saan dapat sila magkikita ng mga Amerikanong kausap nila sa deal. Ngunit ang inabutan niya doon ay bangkay na nasa sahig. Ilang sandali pa, biglang lumabas ang mga miyembro ng Seisu family at nilapitan siya ng lalaking hinampas niya ng bote sa bar kanina at sinabing kontrolado nila ang buong pantalan. Alam nila ang tungkol sa plano ni Nick na pagbili sa mga armas. Tinanong nila si Nick kung nasaan ng pera dahil hindi nila ito natagpuan sa kanyang truck. Lumalabas na itinago na ito ni Nick bago pa man siya makarating sa pantalan kaya hindi nila ito makita. Tumanggi siyang magsalita sa kinaroroonan ng pera kaya sinabi ng leader Seisu family sa kanyang mga tauhan na patayin na siya. Pagkatapos ay pinilit nila siyang paluhurin ngunit nadisarmahan ni Nick ang isa sa kanila at pinatay ang iba pa. Ngunit bago niya tuluyan ng isa ay tinanong niya ito kung nasaan ang mga baril ngunit wala na pala ang mga ito. Nang malaman ng buong Shiromatsu family ang nangyari, nagpatawag sila ng isang pulong at sa pagkakataong ito ay naroon ang pinuno ng pamilya na si Hakihiro. Humingi siya ng paliwanag, inako naman ito ni Kiyoshi at sinabing ito ang kanyang ideya. Ngunit pinutol naman iyon ni Nick at sinabing siya ang pumatay sa Seisu Boys. Gayunpaman, hindi naman nila nakuha ang pera dahil na-secure ito ni Nick. Gusto namang malaman ni Akihiro kung sino ang nagpaalam sa Seisu ng deal na iyon at hinala niya ay mayroong spy sa kanilang pamilya at dahil sa pagpatay ni Nick sa ibang miyembro ng Seisu ay maaaring magudyok ito sa isang matinding gangwar sa pagitan ng Seisu at Shiromatsu family. Upang ipakita ang pagsisisi sa kanilang pagkakasala, pinutol ni Nick ang daliri niya kapalit ng kanyang maling nagawa at tulad din ni Nick ay pinutol din ni Kiyoshi ang kanyang daliri.
Pagkatapos ay ipinadala ang kanilang daliri sa pinuno ng pamilya ng Seisu bilang paghingi ng tawad. Sa ibang eksena, makikita naman si Nick na kasama si Akihiro sa loob ng kotse at pinag-uusapan nila kung sino ang posibleng traidor ng kanilang pamilya, ngunit walang ideya si Nick sa bagay na ito. Pagkatapos ay dinala siya ni Akihiro sa isang sagradong lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng miyembro ng pamilyang Yakuza. Sumailalim si Nick sa isang seremonya kung saan opisyal na siyang magiging bahagi ng Shiromatsu family. Pagsapit ng gabi, habang sineselebrate nila ang opisyal na pagtanggap kay Nick sa Yakuza, ay kinausap ni Kiyoshi si Nick tungkol sa kanyang kapatid at sinabi sa kanya na hindi sila maaaring magsama dahil ang mga miyembro ng pamilya ng Yakuza ay laging nasa panganib na maaaring gamitin bilang bargaining chip at ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang kapatid na babae. Ngunit nangako si Nick na poprotektahan niya si Miyu. Lumipat ang eksena sa lugar ng headquarters ng Seisu family. Dito ay pinag-usapan nila ang tungkol sa isang business proposal. Gusto nilang mamuhunan ang pamilya ng Shiromatsu sa isang proyektong magdadala ng maraming pera, ngunit nakadepende ito sa Seisu. Hindi ito nagustuhan ni Akihiro, sa halip ay nabastusan siya at sinabi niya rin na hindi siya susunod sa gusto ng Seisu. Nang maglaon, tinalakay ni Nick, Kiyoshi at Orochi ang panukala ng Seisu. Iniisip ni Orochi na si Akihiro ay tradisyonal na ang alam na pamamaraan at dahil marami na rin kinikimkim na galit sa dibdib si Orochi ay napagbalingan niya pa ng inis si Nick dahil mas binibigyan siyang pansin ni Kiyoshi. Nang malasing si Orochi, umalis na lamang siya ng bar at pinuntahan naman si Miyu. Lumalabas na siya at si Miyu ay mayroong nakaraan at nais niya itong balikan, ngunit tumanggi naman si Miyu. Gustong malaman ni Orochi kung bakit nagustuhan niya si Nick dahil sa selos ay pinagtangkaan niya ito, ngunit nang nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ay napatigil siya. Samantala, nakipagkita naman si Akihiro sa pinuno ng Seisu sa isang sumo event at sa pagkakataong ito ay hindi na ito business proposal dahil nag-alok sila ng ligtas na pagre-retiro ni Akihiro. Sinisigurado nito na ang huling taon ng kanyang buhay ay magiging mapayapa at malusog, ngunit dapat muna siyang magbitiw at ang mga miyembro ng pamilyang Shiromatsu ay maaaring sumali sa Seisu o gawin ang gusto nila sa kondisyon na hindi sila magsisimula ng bagong pamilya sa lungsod ng Osaka. At dahil siya ay nainsulto sa kanyang mga narinig, ay sinabi ni Akihiro na siya ay isang lobo, hindi isang aso na maaaring ilagay sa isang hawla at sabay na umalis. Sa ibang eksena, sa pag-uwi ni Nick, nakilala siya ng isang Amerikanong sundalo. Lumalabas na kasamaan siya ni Nick sa US Army noon pero tumakas siya. Habang nag-uusap, nagbanta naman ng sundalo na isusuplong siya nito dahil sa pagpeke nito sa kanyang kamatayan. At para mabawasan ang tensyon ay inimbitahan siya ni Nick sa kanyang tahanan. At dito ay binigyan niya ito ng beer, sabay na tinapos ang kanyang buhay gamit ang isang patalim. Kinabukasan, binisita ni Nick si Miyu. Nakita niya ang mga pasa sa mukha nito mula sa pananakit ni Orochi at tinanong niya kung sino ang gumawa nito sa kanya. Hindi siya sumagot, ngunit may ideya na si Nick. Pinigilan siya ni Miyu at sinabing buntis ito. Hiniling niya kay Nick na pabayaan na lamang ito at wag na siyang iwan. Nang gabing iyon, pumunta si Nick sa bahay ni Kiyoshi at humingi ng paumanhin at sinabi sa kanya na buntis na si Miyu at sinabing gagawin niya ang anumang gusto ni Kiyoshi kahit na umalis ito sa Yakuza. Niyaya naman siya ni Kiyoshi at nag-inuman sila. Kinuha niya ang 2 katana sa cabinet at sinabi niya kay Nick ang isang kwento tungkol sa kung paano iniwan sa kanya ng kanyang ama ang mga espadang ito bilang simbolo na dapat niyang protektahan ang kanyang kapatid na babae. Ibinigay niya ang mga ito kay Nick at sinabing siya na ngayon ang may tungkulin na alagaan si Miyu. Samantala, hiniling naman ni Nick kay Kiyoshi na tulungan siya sa isa pang bagay. Ito ay ang paglilibing sa sundalong Amerikano. Lumipat ang eksena sa opisina ng Seisu. Makikitang kausap ng kanilang amo si Orochi at pinaalam sa kanya na hindi nabanta ang pamilya ng Shiromatsu sa kanila. Dito ay malalaman natin na si Orochi ang tunay na traidor. Sa kabilang banda, sinamahan ni Nick at Kiyoshi si Akihiro para kumuha ng bagong suit. Habang naghihintay sila, biglang nakarinig si Nick ng kahinahinalang ingay at pumunta siya rito para tignan ito. Natagpuan niyang nagpupumiglas si Akihiro dahil sinasakal siya ng lalaki. Agad siyang tinulungan ni Nick at pagdating naman ni Kiyoshi ay binaril niya ang salarin at agad silang bumalik sa kanilang kotse. Bago pa man sila makaalis at ma-start Kiyoshi ang sasakyan, biglang dumating ang 2 miyembro ng Seisu at binaril si Kiyoshi.
Nagawa namang makaligtas at makatakas ni Nick at Takehiro at nagtungo sila sa kanilang base. Nagtipo ng pamilya ng Shiromatsu. Pinag-usapan nila ang gagawing digmaan laban sa Seisu at dahil pinagtaksilan sila ni Orochi kasama ng iba pang membro, ang desisyon na magdeklara ng digmaan ay sinimulan nila at naganap ang mabagsik na patayan. At nang malapit nang makuha ang tagumpay ng Shiromatsu ay isang batang lalaki ang pumunta sa kanilang opisina. Mayroon siyang dalang mensahe mula sa pinuno ng pamilya Seisu na gustong makipagkita sa kanila bukas sa daungan, isang neutral na teritoryo na walang armas dahil gusto nilang tapusin na ang digmaan. Kinabukasan, dumating ang pamilya ng Shiromatsu sa daungan. Gaya na napagkasunduan, hindi sila armado. Nandun din ang Seisu clan kasama ang traidor na si Orochi. Lumalabas na hindi pala ang Seisu ang nagpatawag ng pagpupulong, kundi si Orochi pala. Kikitang naglakad si Orochi at Takehiro patungo sa isa't isa. Hinikayat ni Akihiro si Orochi na hindi pa huli ang lahat at bumalik na sa pamilya. Sinabi naman ni Orochi na ito ang gusto niya at pinatay niya si Akihiro. Pagkatapos ay nilapitan sila ni Orochi at sinabi sa kanila na wala na ang pamilyang Shiromatsu. Maya-maya ay pinalibutan ng Seisu ang Shiromatsu clan at wala silang magawa dahil hindi sila armado. Sinabi niya kay Nick na bibigyan niya ito ng pera kung aalis siya at iiwan si Miyu. Ngunit kung magpapasya ito na mananatili, hindi niya masisigurado ang kanyang kaligtasan. Samantala, isa naman sa mga tao ng Shiromatsu ay sinubukan siyang sugurin, ngunit napatay siya ng sniper at binaril din si Nick sa binti. Sa ibang eksena, makikita naman ang mga kapulisan na sinusunog ang mga establishmento na pagmamay-ari ng Shiromatsu family. Nang gabing iyon, nagtungo si Nick sa bahay ni Miyu. Sinabi niya sa kanya na patay na si Akihiro at pinag-impake niya ito para sabay silang umalis, pero kailangan niya munang gawin ang isang bagay. Nagtungo siya sa tahanan ng Seisu family at hinarap silang mag-isa. At agad naman siyang dinisarmahan. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang hamunin si Orochi sa isang labanan. Ngunit tumanggi si Orochi sa kanyang hamon at sinabing isa lamang siyang outsider. Inakusahan din siya ni Orochi na inilayo niya ang kanyang kapatid sa kanya at nilaso ng isip na Akihiro. Kaya nasira ang kanilang pamilya at ibinalik niya sa kanya ang kanyang katana. Maya-maya ay nilaslas naman ni Nick ang kanyang lalamunan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. At nang babarilid naman siya ng isa sa mga miyembro ng Seisu ay pinigilan agad ito ng pinuno at hinayaan siyang umalis. Sa pagtatapos ng pelikula, bumalik si Nick kay Miyu na binabantayan ng mga natitirang miyembro ng pamilya habang siya ay nasa kanyang misyon. Pagkatapos ay makikitang yumukod lahat ng mga ito sa kanya at nagpapahiwatig na siya na ang bagong pinuno ng Shiromatsu family. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba ako makahingi ng like? At pakitype naman sa comment section ang salitang #AgnusProject. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.